Magandang hapon po o magandang araw po sa lahat po na kasama ko po ngayon na mga lingkod ng Panginoon. Yes po. Hallelujah. Minsan po, nandito po ulit tayo sa ating gawain, sa ating NOP po, sa ating prayer meeting. Bago po ang lahat po, magsimula po tayo sa munting panalangin. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos, Ama ng may gawa ng langit at lupa, Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami. Isang pribilehiyong ikay aming pasalamatan, purihin at dakilain sa oras na ito. Hinihiling ko po ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Bless your word, Panginoon. Bless your servant and bless the people na nakikinig po ngayon. At sa oras na ito, hinihiling ko po ang pagsama mo sa amin mula sa umpisa hanggang matapos po ang gawain ito. Ito po ang aking samot panalangin. In Jesus' name, Amen. Lahat po magsabi ng Amen. Sige po, atin na pong umpisahan ating gawain. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 10 to 13. Ito pa ang sinasabi, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Verse 12, sapagkat ang kalaban natin hindi ang tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman, ang mamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Bago po natin ipagpatuloy ang verse 13 po ng Efeso po, mayroon po lang nais akong ipagpapatutuo. Mula po nang sinabi po sa akin noong Sunday ni Sister Weng at sa kanila pastora na ako po magturo sa NOP, ang dami ko na pong iniisip dahil siyempre, pang second time ko po ito na magturo. Noong first time po, doon po sa pulpito, kaya po noon nanginginig po ako. Hindi ko ang alam, tapos na po ako. Nakita ko rin po si Brother Eric noon na nagulat din na bigla natapos na lang yung yung turo ko. Pero mas mainam na po ngayon na dito dahil ang kasama ko lang po ngayon dito sa si Sister Marcia at saka si Ashira. Sila po ang instrumento na binigay ni Lord para pampalakas ng loob po sa akin. Ngayon po na ang gusto ko lang ipapagpatuo po, bago po natin ipagpatuloy yung Efeso chapter 13 po, ng verse 6 chapter 13. Nung time na sinabi po sa akin na magtuturo po ako, araw-araw po iniisip ko kung ano pong verse na ibigay sa akin ng Lord. Tapos sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako na kung ano po ang gustong ipahayag na verse para po maituro ko na maayos at sa isang simple lang na verse po para maipahayag ko ang nais mo sa akin at sa mga taong makapanood po nito. Tapos dito po niya ako dinala sa Efeso chapter 6 verse 10 to 13. Ang una pong iniisip ko, alam nyo naman na po na mayroon akong munting business. Pero sabi ko kay Lord, iset aside ko muna yung business ko na yan. Mag-focus po muna ako sa gawaing ito. Sa araw din pong ito, sa ginagawa nating taping, Sister Marcia, Martes, araw din po ito ng aking labada day. Pero sabi ko kay Lord, iset aside ko rin po ang paglalaba ko dahil gusto ko mag-focus sa gawain kong ito. Kaya po ngayon, sabi ko ganun kay Lord, samahan po ako ng iyong banal na espiritu na maipahayag ko ang nais mo sa akin at sa buhay namin na kasama ko ngayon na manunood. So, ipagpatuloy po natin ang sinasabi ng Efeso chapter 6 verse 13. Ang sabi po dito, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng iyong pakipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ang sinasabi po dito sa Efeso chapter 6 verse 12 na kasamaan sa himpapawid, ito po yung ang Prince of Air na si Satanas. Kaya po ang sabi dito sa verse 30 na isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Kaya dito,
dito, sinabi ng Panginoon na meron po tayong 7 armors na binigay ng Panginoon o ang kanyang baluting kaloob ng Diyos. Para po pagdating ng masamang araw, ang sabi po niya dito, pagdating ng masamang araw, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya ito pong balutin na ito ay binigay sa atin ng Diyos. Ito ay grace ng Diyos na binigay sa atin na para gamitin natin sa ating pang-araw-araw. Lalo na po na tayo ay isang lingkod ng Diyos at ito po ay binigay niya sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya, tunay may relasyon sa Kanya. Ang una po ditong armor na binigay niya ay ang belt of truth or bigkis ng katotohanan. Ano po ba ibig sabihin ng belt of truth or bigkis ng katotohanan? Samahan niyo po ako sa Proverbs 6 verse 16 to 17. Ito po ang sinasabi. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Sabi dito, mga bagay na ang kanyang kinasuklaman. 17, palaluan, kasinungalingan at mga pumapatay sa walang kasalanan. Belt of truth. Kaya mo truth kasi po ang alam po natin si Lord po ay isang Lord of truth. Siya ay ang Diyos ng katotohanan. Kaya po namumuhi sa mga taong sinungaling. At saka sinasabi po dito sa John 8:44, Satan is the father of all lies. Si Satanas po ay ama ng kasinungalingan. Kaya mga kapatid, palagi po nating bantayan ang ating mga labi, ang ating mga dila, kung ano pong mga sinasabi natin, lalo na po ay tayo isang Kristiyano, ganap na Kristiyano. Kasi po, natutuwa si Satanas ko ang mga sinasabi natin ay puro mga kasinungalingan. Dahil Kristiyano na tayo, napaalaan mo natin kung ano ang katotohanan. Ano ang sabi natin pawang katotohanan lamang. At saka sabi dito, God detests a lying tongue. God detests a lying tongue. Namumuhi ang Diyos sa mga dilang nagsasabi ng kasinungalingan. Kaya mga kapatid, para lagi nating bantayan ang ating dila at ating mga labi sa mga sinasabi natin. Ito po ang unang armor na binigay ng Panginoon, ang belt of truth or ang bigkis ng katotohanan. Sa pangalawa po, ang binigay niyang armor ay ang breastplate of righteousness or balutin ng pagkamatuwid. Ang sabi po dito sa breastplate of righteousness or baluting pagkamatuwid, may tanong po ako, bakit po kaya sa harapan nakalag-design ang weapon or sandata na itong weapon na ito ng breast of righteousness, bakit po kaya nakadesign dito sa harapan? Bakit po kaya, mga kapatid? Dahil po, dito ay pinoprotektahan niya ang ating puso. Kasi alam po natin na ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. Di ba po, Sister Marcia? Amen, amen. Sabi ni Sister Marcia. Kasi ang puso natin ay madaling ma-deceive ng ating kaaway. Kaya po, ang breast of righteousness, dito po sa harapan nakadesign yan. Kasi, halimbawa po, sa atin po, diba, sa mga kabataan ngayon, kung may makita lang sila na napupungay-pungay yung mata, tapos rosy cheeks, tapos medyo may nagkagustuhan, at sa bandang huli, hindi nalaman nila hindi pala ito Kristiyano at isang pasaway pa, na-deceive na siya. Ibig sabihin, hindi niya nasuot ang breast of righteousness. Kaya dapat aware po tayo na palagi nating suot ang breast of righteousness. At ang sabi po dito, sabi ni Pablo, ni Apostle Pablo, ang mga kalasag daw na ito o armor of God, hindi po pwedeng sa 7 na ito, 2 lang po ang magagamit natin o 3 o 4. Dapat yung 7 na to, palagi nating dala-dala sa ating buhay. Kasi kung 1 o 2 lang nagagamitin natin, hindi nagpo-function, talagang matatalo tayo ng ating kaaway o ni Satanas. Kaya dapat yung 7 na yan, palagi nating dala-dala sa ating buhay. Kaya ang sinasabing full armor of God. Tapos mayroon po akong Bible character na example sa inyo na sinasabi ng Lord na isang righteous or isang matuwid na tao ay si Abraham. Ang sabi dito sa Santiago chapter 2 verse 23, natupad ang sinabi ng kasulatan. Si Abraham ang sumasampalataya sa Diyos at dahil dito binilang siyang matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay kaibigan kong si Abraham.
Kaya si Abraham ay tinawag ng Diyos na kaibigang matuwid. Kaya siya ay sumasampalataya sa Diyos. Isa ay siyang righteous man. Kaya siya ay napabilang sa kaibigan ng Diyos. Kaya kapatid, palagi po nating i-wear o ibalutin ang ating puso ng breast of righteousness. Ito ay kasama sa 7 armor na binigay ng Panginoon sa atin. Ang pangatlo pong armor na binigay ng Diyos sa atin ay ang gospel of peace. Ito ay isang salita ay mabuting balita o yung salita ng Diyos, ang gospel of peace. Samahan niyo po ako sa Romans chapter 10 verse 15, chapter 10 verse 15. Ang sabi po rito, o kay inang nakitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Gospel of peace. Mga kapatid, tandaan po natin, tayo po na tinawag ng Diyos ay responsibilidad po natin o isang command na mag-share tayo ng Word of God. Mag-evangelize po tayo. Kaya kasama po ito sa 7th armor of God dahil ang salita ng Diyos ay isang weapon natin sa laban sa ating mga kaaway. Gospel of peace or salita ng Panginoon. So bago po ang lahat, dumako po tayo sa Romans 10 chapter 13 verse 14. Ang sabi po rito, sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Chapter 14, ngunit paanong tatawagan ng mga itao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang nanampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakinig kung walang nangangaral? Ito po ay ang tanong ni Isaiah noon kay Jesus. Kung paano po mananampalataya po ang tao kung walang sinasampalatayanan? At paano daw po mananampalataya kung wala pa silang napikinggan tungkol sa Kanya? Kaya po mga kapatid, tayo po mga lingkod ng Panginoon, responsibilidad or calling po natin na mag-share ng Word of God. Kaya po ang sinabi po dito sa verse 15 ng Romans, sabi niya, o kay inang nakitang dumarating ang mga nagdala ng mabuting balita. Tayo po yun kapatid. Kaya ngayon ganito po, ito po tayo ngayon nagdadala po ng mabuting balita. Isa po ito sa mga weapons ng Panginoon laban sa ating kaaway. Ang magdala ng gospel of peace or mabuting balita sa sangkatauhan. Mabilis po ako kapatid. Ngayon po sa number 4 po ng armors of God, shield of faith or pananalig kay Kristo. Pananalig kay Kristo o shield of faith. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 16, taglay ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng mga nagliliyab na palaso ng masama. Ang faith, tandaan po natin mga kapatid, ang faith is the key to enter heaven. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Faith is the key to enter heaven. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naliligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi lamang sa inyo, hindi mula sa inyo, hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Mga kapatid, tandaan po natin, ang pananampalataya o faith sa kay Kristo ay nagdadala sa atin ng ito ay isang key o isang daan papunta sa langit. Ang pananalig kay Kristo, di ba ang sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can enter into the Father except by me. Kaya kapatid, ang pananalig kay Kristo ay isang sandata natin sa laban sa masamang loob, kapatid. Ito po ay nagbibigay sa atin ng protection. At ito rin po ay isang key to answer prayer. Ang pananalig po ay isang key o isang susi sa ating mga prayer. Kasi kung sabi dito, prayer plus faith equals blessings. Kung may prayer ka, tapos may pananalig ka, is ang ending yun ay blessing. Kaya po, pag manalangin ka, tapos pinamalaan mo panalangin mo ay darating, kasi naniwala ka, darating yung blessing mo. Kahit na hindi po na nakikita, kasi may pananalig ka kapatid.
Oh. Tapos isa rin po dito na halimbawa po sa shield of faith is, sabi po dito, you cannot please God without faith. Hindi mo ma-please ang Panginoon nang wala kang pananampalataya. Ito ay makikita sa Hebrew chapter 11 verse 6. Tapos ang faith daw po ay isang command and a lifestyle of a righteous man. Ang faith daw po ay isang command and a lifestyle of a righteous man. Kung isa kang manampalataya na righteous o matuwid, ito ay command ng Lord. Ang faith ay isang command ng Lord na dapat mong nasa buhay mo lagi. Dito na po tayo sa helmet of salvation. Ang helmet of salvation po, dito po. Bakit po kaya sa ulo nilalagay yung helmet? Hindi po sa ibang parte ng katawan, Sister Marcia? Pwede po ba sa paa yung helmet? Ang helmet? Hindi, sabi ni Sister Marcia. Ang helmet of salvation po, ito ay sinasabing dito po nagpoprotekta sa ating ulo. Kasi ang sabi po ni Apostle Pablo, kaya po dito po sa ulo, kasi ang sabi po, the battle always begins in the mind, dito sa ulo. Kaya po ang helmet ay of salvation, dito sa ulo nilalagay ang helmet. Para sa ating, parang protektahan niya kung anong mga iniisip natin. Diba, may binubulong si Satanas dyan, o anong mga binubulong ng kaaway dyan. Kaya dapat natin isuot ang ating helmet. Kasi yan ang nagprotekta sa atin sa mga isiping masasama. Kaya dapat isipin natin mga kapatid na ang helmet of salvation ay isa sa mga armor na binigay ng Panginoon sa atin. Sa number 6 na ako kapatid, mabilis lang ako kapatid. Number 6, Sword of the Spirit. Sa Sword of the Spirit kapatid, sabi po dito, ang Sword of the Spirit, ito rin ay isang salita ng Diyos din siya. Isa rin siya sa salita ng Lord, ang Sword of the Spirit. Kasi dahil, sabi dito, God's Word is a God's Word. God's Word is a God's Word. Ang salita ng Diyos ay isa rin nating sandata laban sa mga masama. Ito ay tabak ng Espiritu. Basahin po natin ang Mateo chapter 4 verse 4. Ang sabi po dito, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Di ba po kapatid, nung tinempt si Jesus, nagkaroon ng temptation si Jesus doon sa bundok ng anong bundok ba yun? Tinempt ni Satanas 3 times. Diba ang sinabi ni Jesus kay Satanas, hindi lamang tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos kapatid ay isang weapon po natin laban sa ating mga kaaway. Kaya dapat palagi na marami po tayong pangako na alam sa mga pangakong na alam sa Biblia. Palagi po tayo nagbabasa ng Biblia kasi diyan po nakalagay ang mga pangako ng Panginoon. Ito ay salita ng Diyos. At tandaan po natin kapatid na ng Sword of the Spirit o ang salita ng Diyos, hindi po natin magagawa ang isang bagay o kalooban ng Diyos kundi hindi ang pagsama ng Espiritu Santo. Dapat po, halimbawa po ngayon, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, kasama po natin, palagi nating hingiin ang pagsama ng Espiritu Santo kasi hindi po natin makikita ang Diyos Ama, hindi po natin makikita ang Diyos Anak, pero ang banal na Espiritu ay ang ating kasama. Kaya yan po natin, i-desire po natin sa ating puso na palagi natin siyang kasama kasi siya ang magabay sa atin, siya ang mag-work out sa atin kung paano tayo magpahayag ng kanyang salita. Sa number 7, kapatid, ito na yung last, yung prayer or panalangin. Sa panalangin po, kapatid, ang sabi po dito, sa Ephesians 6, chapters 18, sabi dito, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Bakit po kaya sinabi po dito, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo? Bakit may sabing pagsamo? Kasi kapatid, yung prayer po kapatid, minsan may prayer po tayo na mababaw lamang. Pero dapat yung prayer po natin yung makamove. Isa sabi dito, ang prayer po natin ay that moves the heart of God. Ibig sabihin,
yung katotohanan ng panalangin, tagos sa puso, hindi yung pa-cute-cute lang na panalangin. Dapat magpanalangin tayo, sabi ko dito sa Matthew chapter 6 verse 6, ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isarabo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutiang ginawa mo ng lihim. Ibig sabihin kapatid, manalangin kayo hindi lang ang pakitang tao. Pumunta ka sa church para kunwari magpakita. Punta ka lang para kita nila na maganda ka, maganda yung dress mo, nagdasal ka lang pero pataphaw lang, hindi tago sa puso. Kaya pag panalangin kapatid, yung design ng puso mo ay katotohanan. Kasi ang sabi po dito, ang panalangin daw po ay 2 ways po yan. You talk to God and God will talk to you in return. Kasi kung panalangin ka na walang answer sa iyo ng Panginoon, parang ibig sabihin po niya kapatid, yung panalangin mo ay hindi makatotohanan, o di kaya hindi pa na-answer ng Panginoon kasi hindi pa siguro time para answer niya po yun. Pero kung manalangin kapatid na may makatotohanan at talagang desire po ng puso mag-alam ng Panginoon na yan po talaga ang design ng puso mo, yan ay sagutin ka niya. Kaya sabi niya dito, ang panalangin na ay 2 ways daw po. You talk to God and God will talk to you in return. Yan po tayo nagkatapos kapatid. At sa aking conclusion po, sa akin pong conclusion, kaya po binigay po ito ng Panginoon ang 7 armors of God on baluting kaloob ng Diyos. Ito pa daw lamang ang sandata na makatalo sa kay Satanas o ating Prince of Air. Ito lang po ang 7 sandata na ito, wala nang iba. Kasi kung may iba ka pang sandata kapatid, ibig sabihin po niyan, sariling knowledge mo na yan o sariling paraan mo pa yan. Kasi ito lamang daw po ang binigay ni Lord na sandata po na maaring makatalo po sa masamang kaloob o kay